Dito sa may channel 2, may nasukat ako na bias dito kahapon eh. Okay, ito working ito. Oh, yeah, kaya lang. Ayan oh, nasa 0.3 yung bias niya. Normal ito. Normal. Normal siya oh. Pagdating dito sa may kabilang side, walang bias dito eh. Zero bias siya oh. Naka zero bias. Okay. Wala talaga siya as in. Pero pag sinukatan mo ng voltahe, ito meron siya voltahe na pumapasok eh. Meron ako gawa rito. First time ko maka-encounter ng Magos na PO14. Tinakpan ko lang yung pangalan para medyo nagigpit na si paring Meta ngayon. Kaya tinakpan ko yung brand. Ayan, PO14. Alam nyo na yan kung ano yung mga PO14. Okay, first time ko makagawa or maka-repair na ganitong series nila. Yung 1.2 natin, marami na tayong nagawa na 1.2. Sa previous vlog natin, alas sunod-sunod yung PO12 natin eh. Ngayon, first time ko makagawa ng 1.4. Okay, kakaiba yung mukha niya against dun sa may 1.2. Yan, kakaiba siya oh. Pero ang angas niya. Ang angas niya. Dito na yung control niya ngayon. Dito sa may kanan na side, dalawa. Dito yung switch. Dito yung indicator. Unlike sa dun sa may 1.2 na dito yung nameplate nila. Okay, ang may-ari nito is parang taga-Litik siya ta or Montalban, nakalimutan ko na. Payatas pala, taga Payatas. Okay. Ayan, yung issue kaya nila rito sa atin 3 years na to. 3 years na nakatingga doon sa bahay nila. Ayaw niya ipagawa. Ayaw niya ipagawa sa iba. Walang tiwala si bossing sa mga technician. Okay, may kwan daw nung una daw, ang unang issue daw dito po-protect siya or nagfo-fault na may time na bumabalik, may time na ayaw. Ngayon, check ko na ito eh. Ito sa may kabilang side, may bias ito. Dito is wala. Ngayon, pakita ko sa inyo. Naka normal mode naman siya. Wala naman sa protect oh. Ito yung indicator, signal, clip, protect. And then, may bridge lang siya dito. Yung active niya, bali na wala yung active pala dito. Unlike sa may PO12 na may active dito, wala. Ngayon, ito yung pinakalaman loob niya. Kamukha lang siya ng PO12. Kamukha lang siya ng PO12. Kaso lang, hindi ko na alam kung pinalitan na yung kapasitor nito kasi malaki na masyado. 80 volts by 10,000 microfarad na ito. Malaking kapasitor niya. Sa transformer, parang halos same lang. Although siguro mas mataas yung supply nito kasi naka 1.4 na ito eh. Sa board, walang kinaiba. Pattern, design, halos iisa lang sila. Okay. Ang fan, ayaw mandar yung isang fan. Yung isa is okay, working siya. Ngayon, ito yung bias niya no. Oh, yeah, kaya lang. Ayan oh, nasa 0.3 yung bias niya. Normal ito. Normal. Normal siya oh. Pagdating dito sa may kabilang side, walang bias dito eh. Zero bias siya oh. Naka zero bias. Okay. Wala talaga siya as in. Pero pag sinukatan mo ng voltahe, ito meron siya voltahe na pumapasok eh. Wala, naka zero bias talaga siya oh. Tapos dito sa may drive niya natin, may bias yung drive. Wala, pati yung drive niya wala rin. Okay. Wala, dito walang bias dito. Tapos dito merong bias. Tapos may bibigay ko na tip sa mga ganitong design ng amplifier o ganitong amplifier. Kadalasan sira ito is input buffer. Kapag nawawala yung audio or walang audio, or kung meron man mahina, kadalasan nasa input buffer. Yung mga capacitor dyan, yung electrolytic capacitor na maliliit, 4.7 and then 47 microfarad is nasisira. Palitan lang yun, magiging working na siya. Okay, ngayon focus na lang siguro tayo dito muna sa may channel 1.
Kailangan mapapabias natin to, saka tayo mag audio test. Binaklas ko na yung board para mas mabilis yung video natin kung maaari. Nibilisan na lang natin. Ayan. Kakalas na to. Ngayon, na-check ko na halos lahat, buo. Pati itong trimmer nya, buo ito. Isa lang yung nakikita kong sira. Ito, Zener diode na 15 volts. Yan, 15 volts ito, short. Ngayon, pakita ko sa inyo. Ito yung stock na sa kabilang side na buo. No, walang short, di ba? Hindi siya nag-short. Ngayon, ito shorted to. Shorted ito. Ayan o. Baka short to. Balik tayong kay test prod. Dapat pag baliktad dyan, pag reverse dapat wala, hindi papalo. Short pa rin siya. Diba? Ito wala siyang short, diba? Sana ito lang. Ngayon palitan natin to. Value nito is 15 volts. DC 15 volts na nakalagay, oh. 15 volts na nakalagay dito. Okay, palitan natin. Meron naman tayong stock nito eh. Ito pa pala guys, bago ko ibalik bago ko ibalik, sinuyod ko muna ulit. Ito, na-open pala itong 10K, oh. Kung susundan mo yung 10K na yan, papunta dyan sa may paa ng Zener diode. Kaya siguro nasira yung Zener dahil nasira yung 10K, or nasira yung Zener diode kaya nasira rin yung 10K. Ito, paa ng Zener diode dito. Ito, papunta siya dito. Tapos papunta siya dito. 10K na magkapares dito naman sa kabila is buo. Ayan, ito yung bago natin kuhan. Kasi dinouble check ko muna kung saan yung pinuntahan ng paa ng Zener diode. Papunta siya dito. Kapag i-check mo siya nang wala sa may kuhan, na nandyan sa may board, akala mo buo. Kapag iangat mo siya, open na. Ito pinaltan ko na siya. Ito kaya ito, bago to. Ito kanyan 2 watts na 10K. Wala oh. Diba? Wala oh. Open oh. Dapat gagalaw to ganito, tulad nito oh. Sa kanya na-open na. Wala talaga oh. Okay, try natin. Sana ito lang yung dalawa na to. Wala na ibang tinamaan. Yan at dinouble check ko naman na eh. Parang wala naman na. Sana nga oh. Minsan kasi kapag check mo dyan na nandyan sa board, hindi mo makuha, akala mo may resistance pa, pero pag inangat mo, wala na talaga siya. Okay, eto na, naibalik ko na yung mga supply. Ayan Ngayon, tsukatan natin ng bias. Binalik ko na rin yung kanito, binalik ko na rin yung supply dito para mapaghambing natin. Bilisan lang natin kasi umiinit itong mga drive niya, baka mamaya masira. Bilisan lang natin. Oh, ayan oh. Nasa 0.4 lang dito. Oh, nasa 0.4 din oh. Parehas lang. Off natin. Isa natin kasi umiinit ito. Umiinit ito eh. Ayan, normal na ito. Naging normal na. Yun lang naging sira niya, yung Zener diode na 15 volts tapos 10K na 2 watts. Ngayon naging normal na. Tapos yung trimmer, pinihit natin, pinantay natin dito. Pakita ko na sa inyo. Ayan oh. Kasi may pihitan yan eh. Kaya pinantay natin sa dito. Okay, balik natin sa heatsink. Kaya ako binaklas itong input buffer dahil pinampalitan ko yung mga 4.7. Sana ba yun? Dating gawi tayo. Sabay nagkaganda punta. Yung 4.7 na capacitor dun sa may input, yung pinampapalitan natin kasi kadalasan nasisira sa ganitong klaseng unit yung 4.7 nila na 50 volts. Pasensya na kung may ingay, maulan sa labas oh. Ayan, pinalitan natin. Okay, 4.7 lang pinampalitan ko 4.7 lang. Ngayon, balik natin to, sabay testing na. Tignan natin kung magkakaroon siya ng audio. Sana may audio na para hindi tayo pahirapan. Tapos balikan natin tong pan, no? Ayaw umikot. Okay. Eto,
ito talaga yung disadvantage sa mga ganitong klaseng unit, yung gawa ng magos na to, PO1214. Kapag magka-problema yung itong board dito sa ilalim, sakit sa ulo. Napatunog ko na guys eh, hindi ko lang kinuha na ng video kasi medyo na bad trip ako. Hindi ko lang nakuha na ng video na. Napatunog ko na channel 1 dito. Kung saan pa yung na-repair ko, yun pa yung audio. Diba yung itong board, pinalitan ko na yung mga 4.7 dito. Working naman. May audio naman parehas, lahat. Pati dito, may audio to dito. May audio rin dito. Pati nandito may audio. Amplifier, goods ito amplifier. Ang problema dito, yung isang relay hindi nagre-relay. Ngayon, once na hindi nagre-relay yan, yung indicator, hindi ilaw dito. Hindi ilaw yung indicator dito. Pero may audio siya kasi sinukatan ko ng AC dito. May lumalabas eh. Kaso lang, hindi ka nagte-trigger ang relay. Tingnan nyo naman, oh, pansit to. Tapos tingnan nyo, di ba? Kung ikaw yung gumagawa dito, matutuwa kapag ganito. Pan talaga, medyo mababagot ka. Kasi sa pagbaklas pa lang nahirapan ka na. Tapos kunting mali mo pa rito, mahirapan ka na pagbalik. Oh, ano gagawin mo rito? Yung relay sana yung kuha ko dyan. Yung relay yung papalitan ko. Check ko yung relay kung bakit hindi siya nagtitrigger. Lagi akong gumagawa ng PO12 na yun talaga. Ngayon balikan ko na lang kayo. Working na, gumagana itong amplifier. Gumagana yung input buffer natin. Dito na lang problema sa relay. Lintik na relay na to. Pinaikot ko. Ayun, tingnan nyo gaano kadaming wire. Ngayon, ito yung side na hindi nagre-relay. Ito. Ito is nagre-relay ito. Pero good yung supply may supply siya na 10 volts. Ibig sabihin, may pumapasok na supply. Yung relay lang talaga ayaw pumalo. Ito. Ayun, pakita ko sa inyo. Ito Oo natin. Trigger and stop start. Nag-trigger itong isa. Ngayon, ito may continuity ito dito kasi nagpalo na siya Ayan nag-trigger na siya. Yung nandito, wala to siyempre. Wala kasi hindi siya pumalo. Ngayon sa voltahe naman, itong voltahe nyo, meron meron siya diba? May 10 volts siya Ibig sabihin good yan. Pati itong kabila meron kasi nga pumapalo to dito 10 volts din to sa kabila. Kasi isa lang naman supply nila diba? Kasi hirap pa. Nahirapan pa tuloy tayo. Palitan natin relay. Palitan ko ba itong relay? Ito, tinanggal ko na yung relay. Yung relay na nakalagay is YLA 12 volts. Ito yung papalit natin. Broadway na 12 volts din. Yung pin yan is nasa 5 pins. Naka 5 pins. Ito 6 pins ito. Pinutol ko lang Ito yung stock nya 5 pin. Okay. Palit natin to. Palitan ko na yung relay. Nilagay ko na yung bagong relay natin. Ito. Ngayon natin ayun, halos sabay sila. Nagpumitik na. Ngayon ito naka-continuity tayo Ito out nyo meron na siya Itong channel 1 meron din. Channel 2 meron din syempre. Pambihira niya nasira pa. Pinahirapan pa tayo. Okay, balik natin. Balik ko lang yung mga kable. Balik ko tong power supply kasi medyo chupagiti ito. Okay na. Dali lang itong relay. Naibalik ko na yung power supply. Ayan. Ito diskarte ko kung hindi man ako naglalagay ng tagging, sinusunugan ko siya tapos pinipicturan para hindi ako mahirapan pagbalik. Okay, nakabalik na ito. Kulang na lang dito sa tornilyo. Bahala ka dyan. Ito channel 1. Ayan, meron. Meron na rin ilaw na dalawa. Yun lang talaga naging problema niya dito. Okay. Ngayon working na ito. Ang problema naman natin is yung fan naman ulit. Tuloy lalo ng oras natin. Palitan ko na yung fan. Sira talaga yung fan niya. Sana ba yung fan na yan? Ito. Sira.
Pambihira oh. Umiikot naman siya oh, pero wala siyang boilo. Tinatamad ako magbaklas so i-repair yan. Pinaltan ko na lang. Yan oh, medyo manipis na konti ito. Okay, ito working na ito eh. Yan, para matapos ng vlog natin. Ayun, naka 220 tayo. Wala ka dyan. Yan, umikot na yung pan, no? Diba? Ngayon, may input na to. May speaker na. Okay. Channel 1. Channel 2. Kung ikukumpara ko yung tunog niya sa PO12, parang konti lang diferensya. Halos magkasing tunog lang. Although siguro baka pag may processor mas arangkada yung tunog nito against sa PO12. Lakas, pero sulit yung tunog. Ayun lang guys, hanggang dito na lang yung video natin. Naway nakapagbigay ideya tayo sa mga kapwa natin technician na medyo bago-baguhan pa lang kung paano mag-repair ng itong klaseng amplifier, yung PO14. Walang bias dito, walang audio, siyempre walang bias yan, walang audio. Ayun nga, nirepair natin, pinalitan natin ng 10K na 2 watts, 15 volts na Zener diode. Dito tayo ha. Tapos nagkaroon siya ng audio, dumako na naman tayo dito sa kabilang channel naman. Hindi nag-i-indicate dito, although buo yung amplifier. Ayun, pinalitan natin yung relay. Ito yung relay oh. Yan, 12 volts na relay. Tapos ayan, panghuli itong fan. Pinalitan na lang natin yung fan nya. O, yan lang. Mga master, tawanan lang nila ganitong klaseng content. Basic na lang sa kanila to. Sensor ng Pasig. Bali, okay na tong fan mo. Pasig? Hindi. Payatas pala, taga Payatas. Taga Payatas may ari ito. Bali, okay na tong PO14 mo na amplifier ha. Maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. And then promotion, bago tayo magtapos siyempre, shop natin, Solid G Electronics Repair Shop, number 61, Don Julio, Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, so hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share ng video natin sa my Facebook, YouTube channel. So hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace out in lahat.